Oras sa Bunga Puluan, mga kaibigan, ganap ng alas 10:37. Magandang gabi po, Metro and Mega, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating palatuntunan. Hello po sa poging bisita ko. Naku, lumabas na si Kuya, wala na. Wala nang gwapo. Ako, ang mga naiwan yung mga medyo gwapo na lang. Ay nako. Binabati ko mga kaibigan, lahat po ng mga lalaking kumakapag-gel ay wagas. O hindi rin maganda na ang daming gel sa ulo mo kasi pag pinawisan ka, aagos sa mukha mo yan. Alam niyo ba yan? Magkakaanan. Promise, ha? Siyempre, di ba saan pupunta yan gel mag-evaporate? Ano yung ulo mo, Garuda? Hello po sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan na biktima ng sarili mukha. Yung matino naman, nag-lipstick lang, nagmukhang malandi. May ganun yung wala namang ginagawa, di ba? Yung gandang bata sana yan, Mari, oh. Kung makapag-lipstick, nagdalaga lang, nagdibo lang. Makapag-lipstick, pulang-pula, ang landi tignan. Pero wala namang ginagawa yung bata. Nag-lipstick lang talaga. Ay, nako. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga binata, mga kaibigan, na bago makawin ng bahay, nag-expire o massive na. Uwi ka na, Brad. Sige na, ligo-ligo. Malapit na ang undas, nagkakabentahan na ng kandilang pang piyesta ng patay. Si Christine Dera nagbebenta, bumili kayo sa kanya. Oh, gawa yata ng family niya. Bili kayo, ha? Maganda mga kaibigan. Yung kandila ni Christine Dera, may sariling kaluluwa. Itweet niyo siya, dali! Papa, sabihin nyo, Christine Dera, totoo ba na yung kandilang binibenta mo ay may libreng kaluluwang kasama? Magagalit na naman sa akin yung mga pisti. Ay naka. Bago ako tumuli, mabati lang muna ako mga kaibigan before I talk to Ina of Rizal. Like say hi! Ayan ang aking loving at super caring na partner na si Luis Gil Mata. Sabi niya, wala lang. Walang yaka, wala lang. I love you. Thanks, Papa Jack. Kami from Gary Gibson. Maligayang pakikinig po. Dandan, Joanne, Archie, Sir Ruel, Chris, Lo. Ang bakit ng sulat eh? Larwin. Ha? Sino nagsalat? Ingungod-ngod ko lang to, ha? Joke lang po. Lahat po ng tao sa staff house, pagbukas nyo, kami ng gate, ha? Umuwi kayo na maaga, hindi nagbibilin-biling kayo. Yezel, kami from Yezel, Camille Nes Azel. Babati din kay Jean. Galingan mo sa pagre-review. Good luck. Coming from Camille. Mary Angel Santos, Finn Santos, mga kaibigan. Carlo Laxina, ayan. Chai McClear. Tricia Benedicto. Richmond Benedicto, maligayang pakikinig po. At binabati ko ng sa Zuleta family ng May Kawayan, Bulacan, coming from Dayan, hangga Bukayan family ng Antipolo City, maligayang pakikinig po. At hello po sa mga taga Cubao, taga Caloocan, and awesome events by Mark from Sabro. Ano to? Para basahin to. Sabaw Team! Walang iya kayo. Sabaw Team pala ko. Akala ko English to. William at Derek, nagising pa. Hello po. Buti naman. Kung tulog, ba't babatiin ko pa yan? Mama Chris na din. Hello po. Coming from Faith. I'd like to say hi and congratulations and thank you very much for sharing your time with us. Diba? Sa mag-asawa po nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Ganun talaga pag nag-celebrate ng anniversary, titipid na po. Dito na po na sa Love Radio. Unang-una, walang entrance fee, may libreng entertainment, may aircon pa. Tapos, napangako ko pa ng ride all you can, o di ko. Kaya ako papakalanan. Mike at Marites Franco, akala nyo kayo dyan, ha? Kayo. Salamat sa pagdalaw, ha? 12 taon na sila. Today, wow, congratulations, di ba? Nakakatawang isipin mga kaibigan na nowadays, di ba, yung makatagal ka ng 10 years sa relasyon, big deal na. Di ba? Sorry mga kaibigan ha, di ba? Kasi ang buhay ngayon ng mag-asawa, hindi na focus sa pamilya lang eh. There's a lot of distractions coming from outside. May Facebook, may social media, may Twitter, may internet. Dati mga kaibigan, focus sa family, work and family. Nothing more, di ba? Nothing less. Yan talaga yan. Nowadays mga kaibigan, if you survive the destruction of the internet, you must love each other very, very much. I'm not saying na yan ang basihan, but it's a temptation.
Happy birthday, Tatay Orly, coming from Gel. And lastly, I'd like to say hi and have listened to Romeo Jr. and Riza Bravo. Marisa Bravo, Cebuano family, SFC, Area E chapter, especially Tito Ben and Tita Lorna. Happy first anniversary to Romar, Bravo, and Steph Cebuano. Mga kaibigan, our second caller for tonight is Ina ng Rizal. Hello po sa lahat ng mga nilang mga kaibigan na nakaantabay sa atin. At maligayang pakikinig po sa lahat ng mga chismosa. Kung chismosa ka, ipamalita mo ito, ha? Oo nga, may event ka ang Cherry Mobile, ang Planet Me. Event ng Cherry Mobile, mga kaibigan, this coming October 26. That's 5 more days to go, mga kaibigan, sa SM City, Marikina. Ay, kung fan ka ni James Reid, mga kaibigan, at Nadine. Ilocano na naman ako, dungday. Nadine lang. Wala, touch move. Alam niya, biktima ako ng sarili kong kalokohan. James Reid and Nadine Lustre Love Team. Pwede ka na bumili ng Jadine Design at pwede ka na magkaroon ng chance na i-meet and greet si Papa James Reid, mga kaibigan, on October 27. Yan ha, James Reid and Nadine Lustre, mga kaibigan, Love Team. But you're going to meet Papa James on October 26 sa SM City, Marikina. And for more updates about Planet Me happening soon, mga kaibigan, just like Facebook fan page of Cherry Mobile. It's fb.com/Cherry Mobile, or sa Instagram and Twitter, it's @CherryMobilePH, or you can visit www.cherrymobile.com.ph. Click tayo sa Cherry Mobile. Sa Sabado, mga kaibigan, para po sa mga barangay Santa Rita, Olonga po, invited po kayo na manalo na napakaraming cash prizes sa Pride Kabisyo Hayay Panalo promo sa Sabado, October 25, mga kaibigan, sa barangay Santa Rita, Olonga po. Ayan, nandyan po ang team ng ACS, mga kaibigan, ha. October 25, 2014, mag-ipon lang ng Pride Detergent, Shield Bath Soap at Toothpaste, mga kaibigan, para makasali sa bingo video, kasing along at raffle draws at iba't ibang games. Huwag kalilimutan, sa Sabado po maghapon po tayo dyan, ha, mga kaibigan, ha, sa barangay Santa Rita, Olonga po, ang ACS po ang mahandog po sa atin ng Pride with Fabershield and Pride Barretta with Stay Away Formula. Goodbye na, dubit man siya. Naging voice over na naman ako. Galing-galing ko talaga. I love myself. If I am not married, I will marry myself. Because I love myself. Bakit ba? Ay no, may caller tayo. Si Ina ng Rizal sa kabilang line. Kahapon para siya nandyan. Hello? Hello? Wala! Nagsimba, nagbaklaran. Mamaya, baklaran day. Ay, Ina. Hello? Naniniwala ka ba sa kasabihan ni Chris Super? Po. Ate, naka-loudspeaker ka, di ba? Hello? Naka-loudspeaker ka, naka-headset, naka-earphone. Naka-earphone. Tanggalin mo po yan, te. Okay. Yung mga matitigas polo, pinagbumulta po ng 1.5. Iba-block na rin sa Facebook. Block you! Ina! Hello? Ouch! What happened? Ay, okay na? Okay na po. Lakasan nyo lang po yung voice nyo. Pakilapit po yung labi sa phone. Hello? Yan. Tapos inhale. Exhale. Huy, exhale. Kinakabahan ako, sorry. Oh, naka-braces ka ba? Ay, hindi po. Ba't ganun yung sorry mo? Parang sorry. Ina, 24 ka na? Naniniwala ka ba sa kasabihan ni Christopher? Ha? Ano ba yun? Na ang pag-ibig ay parang saging. Bakit? Minsan gusto mo ng puso, minsan gusto mo lang talaga saging. Naniniwala ka ba doon? Pwede. Landi mo! Landi nyo lahat! Hi, Ina. Good evening to you. Good evening, Ben. Sorry, first time ko. Can you please maintain a loud and clear voice, alright? Okay. Okay. Sige. Kilala niyo naman ako. Yan lang ang katang kahilingan ko sa buhay. Malakas at malinaw na boses. But anyway, you're calling from Rizal and you are 24. What do you do in life? Nag-work ako. Oh my God. Amazing. What is your work? Technology consultant. Technology consultant. Really now? So, what exactly do you do as a technology consultant, Ina? Nagsusupport ng mga system. No. Answer me in English. What? Ano ba yan? Ang hina-hina naman nito.
Wala, mahina ako sa English. Parang ano yan, parang kumbaga ikaw ay tech support. Parang ganun. Wow. But you call, your designation is officially a technology consultant. Parang ako nung nagbenta akong kotse, ang tawag sa amin ay sales consultant. Pero ahente kami ng kotse. Talaga? And your clients are mostly from abroad? Global. Global. Alright, sige. Are you married? No, grabe. 24 pa lang. Tinatanong ka lang eh! Ay, sorry. Tinatanong ka lang eh kung makaano ka eh, ha? Ano, ilan taon ka? 24, di ba? Kaka 24 ko lang. Oh, eh, yung asawa ko, pinakasalan ko ng 22. You have a boyfriend? Wala na. Oh, okay. What happened? Complicated. Actually, mga more than 2 months na. Okay. How long did you guys, More than 2 years. Hirapan ako Almost 2.5. at least na-gets niya. Reconnect eh. Alam niya yung eh. Pag sabi ko sinagot na ako eh. Tama ba? Yun ba yung tanong mo? Actually, hindi eh. Ganun. How long did you guys take a bath together sana yun? Sumagot ka kasi kagad, bad trip eh. You dated for 2 years. Dated? Yeah, you dated for 2 years. You were together for 2 years. And who called it off? Was it you or was it the Well, guy? technically, I think ako yung nauna. Pero, tapos tinanggap niya, tapos nag-retract ako. Pero gano'n naman, di ba? Hindi ka nakipag-break. Nagpapayami ka lang, pinatulang ka. Yo, actually, so gano'n na nga. Ano yun eh? Sorry karamihan ng girls, di ba, they claim na ako ang nakipag-break. Pero ikaw lang talaga nag-declare. Pero yung guy yung unang lumayo. Feeling pa, tsura mo. 2 months ago, he said goodbye. And you did everything you can under your power to stop the guy, but he's gone. Gone forever from your life. May girlfriend na ba siyang bago? Hindi ko alam. I think wala. Wala akong balita. Oy, naging ko niya lang hindi kinakakal yung Facebook. Oy, hindi talaga. Wala na akong Facebook eh. Ay, nagano ka? Delete account? Deactivate. Deactivate. Tapos after 2 months, activated ulit. Grabe, hindi. Wala pa. Uy, pwede, di ba pwede i-activate ka? Kaka-deactivate ko lang kasi kahapon. Kahapon lang. Bukas lang meron na yun. Question. Legit question. Kailan mo uling kinalkal yung Facebook niya? Tsura mo! Ewan ko, last week. Eh, hindi. In-unfriend ko na kasi siya eh. Sa lahat. Okay. So, ba't nag-uusap ngayong gabi? Kasi weird eh. Kasi nakita kami kanina. Sinadya niyo, nag-usap kayo para magkita or nagkataon? Inaya ko siya. Lumabas. Where did you guys go? Kumain lang. Are you lying? Grabe! You are such a giveaway, you know that? Diba? Did you eat on bed? Hoy, te. Grabe. What time did you guys meet kanina? Mga 8, 7:30. Dinner lang. Saan kayo kumain? Dito lang, malapit. Pwede mo sabihin? Basta parang waffle place. Yung ganun. Belgian waffle, ganun. Hindi, Wicked. Alam mo yun? Ano po? Wicked? Wicked waffle? Oh, masarap daw. Magkano dun isa? Hindi waffle yung kinain namin eh. May parang ano siya. First time ko kumain doon actually. Actually, hindi ako nagugutom talaga eh. Pero, para na lang makita kami kunwari gutom ako. No, ay! Dapat siya kinain mo. In public? Hoy, ang pinag-uusapan kain ha. Baka iba iniisip nyo ha.
So, after 2 months, Medyo weird actually yung setup. Ano na? Medyo weird yung setup. Okay, after 2 months, kanina na kayo nagkita? Hindi. Okay. So, how often do you see each other? Wait, paano ba? Kasi after the breakup, tinry namin maging best friends. Ah! Matalik na magkaibigan. Nagtalik ba kayo? Sorry mga kaibigan but that's a very legit question. A guy would say yes to maintain such a connection just for one thing. Feeling ko kasi hindi eh. Parang na-feel ko talaga yung But were Saka you doing it during those times after the breakup? Walang kahit anong intimate na nangyari. Ano ba yan? Well, hindi. Meron yung like yung 2 days after the... Hindi. As in, kunwari movie, holding hands, ganun. Pero basta weird. Okay. Sorry ate kinakalkal ko ito kasi kayo kasing mga babae ang lugi. When you allow this kinds of setup ate, kayo lugi. Nagagamit kayo. Not unless gusto nyo magamit. Actually, hindi naman eh. Kasi more like ako pa nga yung nagpupush sa kanya tapos parang ayaw niya talaga. So ikaw yung desperate. Okay lang yun. And he is nice enough to say yes at nakita kay kanina. Kasi, di ba, after the breakup, parang kami, try namin mag-best friends, ganyan, pero, syempre, ako, weird, parang tinry ko na lang din na kunwari, sige, kunwari, okay lang. Kunwari, walang feelings, casual, best friends, ganyan. Pero, parang nag-end up, at the end of the day, hindi pwedeng, hindi kami argue, ganyan, mag-diskusyonan, or ako, tatanungin ko na naman siya kung hindi pa ba talaga kaya, kung hindi pa ba pwede ulit, ganyan. Oh, don't worry, don't be ashamed about that kasi ate normal naman yun eh. When you said yes to a setup of being best friends, alam mo na umaasa ka na baka along the way sa pagiging mag-best friend kuno ninyo, magbalik yung dati. Tama, mali? Tama. Kasi di ba kayo mga bahay kung talagang ayaw nyo na, lalayo talaga kayo eh, di ba? Kasi out of sight, out of mind. Tama ba? The only reason why you stayed is because you were hoping na baka habang mag-best friend kayo, di ba? You can go back to being together. So yun, hanggang parang lahat, bayan, iiyak na ako. Huwag kang umiyak, mamaya pa yung cue. Wala eh. Sorry. Tapos, hanggang sa, syempre kinakausap ko yung mga friends ko, parang sila lahat. Parang hindi yan pwede, lagkalokohan yan, ganyan na. No, best friends, hindi yan pwede, ganyan. Lakasan mo, te. Hanggang sa August 5 kami nag-break. Alam. August 5 kami nag-break. So parang kunwari ako, hingi ako ng sign kasi meron kaming movie na hinihintay. Ano po yung If I Stay? Oo. Nanood din kami. September 3 yun showing. Nanood din kami. Pero, ayun na nga. September 3, parang ako, hinihintay. Kasi nga, best friends kami. Okay naman talaga eh. As in, parang okay naman. Parang okay lang. So, napapag-usapan din namin yun na hinihintay namin yung movie, ganito, ganyan. Tapos, September 3, showing wala. Hindi nag-aya. So, parang okay lang. September 4, hindi nagparamdam the whole time. So, after nun, coffee ako with friends. Tapos, parang sila, sabi nila na... Coffee with friends. Tapos ipopost mo sa timeline mo. O hindi, hindi. Ay, actually, nagtutweet pa ako noon. Sabi ko, yung parang nagpaparamdam talaga ako. Dapat tinatag mo ako. Nag-countdown ako. Parang nire-retweet ko. Na nag-countdown ako na may hinihintay akong sign. Parang ganun. Parang patama sa kanya na, hoy, baka gusto mo kong ayain parang ang obvious na talaga eh. Nag-tweet ako ng mga quotes ng If I Stay, ganyan. Hanggang sa, sabi ko nga parang hanggang September 5. Pag after September 5, hindi niya ako inaya manood ng If I Stay. Zero communication na talaga, ganun. Ang hilig sa ganyan babae, no? Tapos, September 4, impulsive. Motor sa mga ganyan. Yung mga, pag natupad yung sign na ito talagang sigurong wala na kami talaga. Parang
kausap ko yung mga friends ko noong September 4 ng gabi. Tapos parang silang lahat, huwag ka na mag-deadline. Parang now's the time to move on. Ngayon na, tapos na yan. Friend mo na siya, huwag mo na siya kausapin, ganyan. So ako, sige na nga, game. Move on na. So, in-unfriend ko siya nung gabi na yon. Lahat sa lahat. Tapos, katas nun, siguro mga after an hour, nag-text siya. Sabi niya, I guess, alam ko na kung anong nangyayari. In-unfriend mo ako sa ganito, ganyan. Tapos ang dami, ang haba ng mga text niya. Ganyan. Na pa-best friend pa raw ako. Can I ask something? Bakit siya nakipag-break? By the way, hindi ko pa natanong kanina. Ang sabi niya, ano ba yan, iyak ako. Sorry ate, pero ikaw ay nakipag-break, di ba? Pero, nung nakipag-break ka, ano yung tema ng breakup? Ano dahilan ba't nag-iwalay Sabi kayo? ko, parang ang dami na kasing complications. Sabi ko, ano ba yan, iyak ako. It's okay. Ate, don't hold back. You can cry. Kahit paglulupasay ka pa dyan. Sabi ko, paano ba? Nag-away kasi kami ng August 2. Alam ko yung date. Yung pinag-awayan namin, first time, hindi kami nag-usap for 3 days. Tapos, kasi, madalas na nag-aaway, medyo cold na talaga nung past 3 weeks before the breakup. Pero feel ko noon na kahit sobrang daming kahit parang ang rocky niya, parang very willing kami na i-work out, ganun. Ano ang pinagawa niya specifically? Paano ba? Ang dami kasi. Pero yung trigger is that meron siyang ini-meet na girl with his mom. Are you a jealous type? Hindi talaga, pero nung last talaga parang hindi naman dahil sa girl yung parang ewan ko, feeling ko parang may tinatago na paano ko ba i-explain? Okay, just tell it as it is, ate. Don't worry, I can understand you. Yun, kasi nga may ini-meet siyang girl kasama yung mom niya. Ako naman, naghihintay ako ng invite. Na parang, kasi okay naman kami nung girl, nagkakilala na kami. Okay, when we say na mayroon siyang i-meet na girl with his mom, ano ang setup ng pag-meet nila, ate? Tirareto ba siya? Business ba ito? Hindi, bonding lang daw sila. Okay, sino silang pupunta ron? Siya, yung mom niya, the girl? Okay, nakilala mo ba yung mom niya? And the mom did not invite you? Pwede naman dapat, di ba, yung ex ko yung magsabi sa akin. Ganito kasi kasi... Yun na nga, exactly. Ang point ko nga is, kung let's say ayaw ng mom niya na nandun ako, di sabihin na lang niya sana sa akin noon. Ate, to your own assessment, ayaw ba talaga sa'yo ng nanay? Hindi ko alam, pero hindi ko siya masisisi kung ayaw niya sa akin. Bakit? Kasi feeling ko, pangit, yung ko. Kasi baka meron akong nagagawa na. Okay, ganito, Okay, Ina, ganito, evidently, ate, you are not telling me exactly the truth, you know exactly kung ayaw sa'yo ng nanay o gusto sa'yo. Alam mo yan. You can tell me. Imposibleng kasi hindi mo alam. Kasi nung nag-usap kami, sabi naman niya ako lang daw yung nag-iisip na hindi ako gusto. Kasi ganito, alright, Ina, let's be real tonight, okay? The mom invited a girl, diba, to meet up with your ex-boyfriend. Tatlo sila. Bonding, tama? If the mom likes you, given yan. Iimbitahin ka nung nanay. Kasi yung nanay, babae yan, sensitibo yan. Alam niya, hindi naman siguro tanga yung nanay niya para hindi alam na mag-selos ka, babae ka eh. Diba? If the mom likes you, ate, hindi mangyayari setup na yon. Not unless given talaga sa inyo na yung nanay ayaw sa'yo. Hindi ko talaga masabi. Who is the girl, by the way? College friend.
daw. Super close friend sila. Ni Gio. Tsaka oh my God. Oh my God, Gio ang Oh pangalan. my God. You are Ina and he is Gio. Oh No. my God. No. Oh my God, no. Oh my God. Aha? Oh my God. Ano ba yan? Sorry. Oh my God, nag-tweet si Gio. Oy. Sabi niya, Oy, no. Please, huwag na natin sabihin yung name. Gio. Baka nakikinig yung nanay ko. Or kung sino man sa kanila. Huwag ka na magpa-obvious pa. Okay, game. Anyway. Wait lang, ate, ano? Can you enlighten me? Kasi nagugulan ako sa banding, di ba? Ano yung ibig sabihin ng they're gonna go out, di ba? Kasi, don't get me wrong. Ganito, hold on. Di ba? You have the right and it's just right na magselos ka. Kahit sinong babae ilagay sa katayuan mo during that time, magagalit talaga. Di ba? My boyfriend, di ba, will go out with another girl with his mom. Di ba? Period. Kahit yun yung babae ate na hindi ka magagalit ka talaga. Pero ang tanong dito, bakit nag-set yun nanin ng ganong klaseng Hindi ko actually banding? alam ko sino nag-set. Though nakita ko sa Facebook na parang doon sila nag-usap na okay na. Hindi ko na rin talaga alam kung sino yung nag-set. Pero basta, umalis sila. Did you think that girl ate was a threat during that time? Do you think the girl was a threat sa relasyon ninyo? Hindi. Wala talaga. Hindi. Wala akong trust issues pagdating sa ganyan talaga. Wow, sinungaling ka. Totoo, promise. Sure talaga ako na Bakit sobrang kayo faithful. nag-away? Ang akin, nasad lang ako talaga nun kasi parang hindi niya ako inaya. Okay, go on with your story. I don't believe that part. Go ahead. Totoo! Hindi talaga ako Hindi ako talaga naniniwala. selos. Wala kang trust issue. Pwede ba? Wala talaga akong trust issue. Sobra. Tatanong Siguro, Tatawan mo si honest Gio talaga, mamaya. ang hinihintay ko na lang talagang sabihin niya nun na, kung ayaw, yun nga, na ayaw ng mommy niya na nandun ako. Parang ganun. Parang ang na-feel ko nun, kaya ako nagtampo, kasi, parang yung parang wala siyang nagagawa pag, ayoko mag-assume. Pero, ganun yung naramdaman ko, na parang, pag sinabi ng mommy niya, parang wala siyang gagawin. Hindi ko naman sinasabi na ganun lagi. Kasi nakita ko naman talaga yung effort. Ano ba yan? Iyak na naman ako. It's okay, umiyak ka lang ate. Mali, maawa sa'yo yan. Paliwanag. Ang akin lang, pag mahirap na yung decision making, parang parang taob na ako. Parang ganun. Parang feeling ko lang, ang dali namang sabihin na, bakit hindi natin isama si Ina or ganun or ganyan. Yun lang talaga nun. Yun lang yung na-feel ko nun. Tapos, sabi ko, tinawagan ko siya nun, nung araw na yun. Actually, ginawa ko pa nga nun parang naghintay ako ng malapit sa area nila na pupuntahan nila. Kasi baka sakali, kung malaman niyang nandun ako, baka, alam mo yun, parang sabihin niya na, andyan ka lang pala, tara, punta ka dito, ganyan, kain tayo. Pero masakit talaga yan. Sorry ah. So, yun. So, parang sabi ko, ikaw, nasan ka na? Actually, nung umaga, sinabi ko na sa kanya, sabi ko, bakit hindi ba ako pwedeng sumama? Medyo naging desperate na rin ako. Tsaka, gusto ko na lang din talaga malaman. Sabi niya, kasi may pupuntahan sila before nung bonding na mapupuno yung kotse, so wala akong hindi ako kasya. Sabi ko, okay, sige. So ako naman, desperada, nagstay ako sa office namin kasi malapit yun dun sa condo niya dahil dun nga sila makikita nung girl tsaka nung mommy. Ganyan. It's such a painful day for you, no? Oo. It was. That's a torture. Diba? Tapos, yun. Tapos parang sabi ko, nasan ka na? Sabi niya, nasa condo na daw.
Tapos sabi niya, ikaw, nasan ka na? Sabi ko, nandito sa office. Sabi niya, bakit nandyan ka pa? Tapos ako, parang sobrang bigat na lang talaga nung araw na yun. Sabi ko, bakit ba? Parang bakit atat kang pauwiin ako? Hindi ba kayo makakapag-enjoy na nandito lang ako sa area? Tapos parang siya, sabi niya, ayan, parang di naman ayan na naman, ganyan. Parang medyo, hindi ko naman din siya masisisi kung ma-bad trip siya sa akin nun. Kasi parang sa sobrang parang sa sobrang bigat na lang din sa akin. Sabi ko, sige na, baka nandiyan na yung date mo. Ayan, sabi I don't feel bad about it. I completely, di ba? Normal kasi kahit sino magagalit talaga, magsiselos. You don't need to explain yourself, di ba? If you felt bad during that day, kasi kahit sino babaeng ilagay mo sa posisyon mo ng araw na yan, torture talaga yan. Your boyfriend di ba, is gonna have a date. That's, di ba, literally a date with somebody else, kasama yung nanay. Wala. I mean, alam ko naman na friends lang, ganun. No, ate, ando na tayo, di ba? What I'm saying is, it's normal. Ayoko kasi natin na lumipas yung usapan natin tonight na maniwala ang lahat, di ba, na normal yan. Kaya kayo mga lalaki, if you go out with someone, di ba, maybe with this kind of setup at na-bad trip ang girlfriend nyo, huwag kayo magtaka, ha? Di ba kasi syempre, di ba, may kasama kang babae kahit na ini-etching tayo ni Ina na wala siyang trust issue kay Gio. Oh my God, nasabi ko, sorry. Sobrang patay ako. Gio, tapos condo, tapos malapit sa office. Ala! Oh my God. Oh my God, like, no. Okay lang yan? Okay lang yan. Okay lang, Ayun. break naman na kayo. So, yun. So, as in, medyo naging out of the line ako na parang yun nga, sabi ko na, sabi niya kasi, anong date? Ganyan. Sabi ko, date kasi exclusive. Kasi bawal ako. Ganyan. Di ba, pag date exclusive. Ganyan. Tapos parang hanggang sa, sabi ko, sige na, mag-enjoy na kayo dyan. Wala, nasira yung line mo. Ba't mo kasing ihian yung telephone? Sabi ko, mag-enjoy na kayo dyan hanggang sa mapag-usapan nyo yung mga future plans nyo hanggang sa engagement nyo. Alam mo yun, parang sobrang na lang talaga. Sobrang bigat na lang talaga kasi ang dami din naman nangyari before. Yun lang, yun na yung naging mali, di ba? It's blown out of proportion kasi nagdrama ka na. Yun nga. Nagdrama na naman ako. At normal yun natin. Huwag ka mag-alala, kampi tayo sa bagay na yan. I completely understand ba't ka na bad trip. Tapos, kasi kung alam mo ate, kung ako yung babae, tapos yun ginawa sa akin ng jowa ko, maglalakad ako na nakatupos sa gilid nila, makumakain sila. Nakapag-scuba diving ako doon. Naka-flippers ako. Tapos sasabihin ko, hey, you're here. I didn't know. I'm sorry. Ayun. So, parang mga 2 o'clock siguro yun, ganyan. Tapos hanggang sa nakipag-meet na lang ako dun sa friend ko. Tapos yun, sabi ko, tapos wala, hanggang sa mga 5 o'clock na. Tapos parang hindi pa rin siya nagte-text. Tumawag na ako. Tapos mga 5 times ako tumatawag, hindi pa rin siya sumasagot. Nung sinagot niya, ang sabi niya, bakit? Sobrang sumat pa talaga lalo yung pakiramdam ko na, bakit? Parang, sabi niya, tumatawag ka ba? Sabi ko, oo, 5 times na akong tumatawag. Sabi ko, nasan ka na ba? Sabi niya, ito na, nasa 4th na ako. Kakain kami. Tapos parang 4th Street? na-feel bad BGC? na talaga. Alam ko yung mga kainan dyan, teka lang. Ano bang street ang Dels? Doon ka ba? Hindi. Malapit na kita matonton, no? Ano mo kailan dyan? Yun nga, sobrang na-feel bad ako noon na parang dumating na ako sa point na sabi ko na, grabe, parang sabi ko, nasan ka kanina? Sabi niya, nasa condo lang, nagbabanding, ganyan. Tapos ako, banding with the family pag may time. Business pag may... Sorry po. Parang self-pity. Sabi ko, ano ba yun? Parang hindi mo man lang ba naisip na wala kang girlfriend, na nasa area lang, na hindi pa rin kumakain. Parang gano'n. Tapos sabi Nag-iba niya, na yung issue, ano? Diyan, naging mali ka na dyan. Nag-iba na yung issue, di ba? Hindi pa kasi din retso. hindi, sinabi ko na rin naman sa kanya na, bakit
kasi hindi ako pwedeng sumama dyan. Tapos parang sabi niya, ang complicated naman eh, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, okay naman kami ni ano. Tapos sabi mo, okay naman kami ng mommy mo. Tapos sabi niya, yun na nga eh, okay naman talaga, pero kakaisip mo na wala, nagka-glitch na, tapos na-offend daw yung mommy niya sa ganito, sa ganyan. Tapos parang lumabas na lahat. But I'm sorry, I'm sorry, ate. That's just very insensitive of the mom to do that. That's very insensitive. Diba? Sorry po mga kaibigan I completely respect. Actually, hindi ko naman talaga masisisi kung ayaw English sa ako, akin ng pinutol mo niya. ako Bad English Wala na, nataputol tuloy yung strings. Hindi, ayoko lang kasi mabait naman talaga yung mommy niya. Mabait, di ka ba imbitado? Sorry na. Okay ate, what is your question? Kasi kanina tinanong kita, may girlfriend ba siya? Hindi ko alam. Wala akong balita pero nakita kayo. Wala. Sabi niya wala siyang panahon para doon. Okay. So what's your question? Hindi ko alam eh. Actually, ngayon, oh my God, pag may nakarinig sa akin. Kasi, Kamusta na yung mga office mates mo sa HP ate? oh my God. Oh my God. Ano ba yan? Natuntun ka na namin. Paano? Wala Secret. ako Facebook. Wicked Waffle. Tapos, di ba, BGC. Tapos, tech consultant. Equals HP. Di ba? Oh my God. Okay lang. Bakit? Say hi to your relatives. Uy mo. Okay lang, hindi. Normal na nga actually, hindi talaga kami yung sa family, sa amin sa family, hindi talaga siya yung parang nag-uusap about problems. Pero normal na sa kanila, nakikita nila ako umiiyak sa bahay. That's a bad normal. Hindi, It's hindi not a naman good normal. normal. Pero kaya ko na. Dati kasi ayoko talaga pinapakita sa kanila. Ate, isin mo yung telepono niyo. Ang narinig ko ay puro... Yun. What is your question? Question, hindi ko alam kung titigil na ba ako. Titigil ka na. Let's not make it complicated, ate. It's not complicated. It's a very simple ate. Logic. You are no longer together, ate. You will be abused if you continue seeing this guy. If you continue going out with this guy. Stop saying wala naman. Pinaplastic mo sarili mo. Wala talaga. Come on! Actually, sa totoo lang. Ina, you are not gonna call my show if you are seeing this guy at wala lang. Then, there's nothing to talk about. Hindi, Di ba, wala kang dapat tigilan kasi there's nothing going on. Ano titigilan mo kung wala naman pala? Hindi, Ito po ang blade, nararamdaman ko na nga rin na wala na ako sa kanya. Kasi for the past 2 days, sobrang pinipilit ko talaga na magkita kami. Tapos sabi niya, hindi siya pwede, ganito. Di ba, you are no longer part of the priorities, ate. You are no longer part of the routine. Di ba? Maybe he was with you kailan ba kayo? Yesterday? Kahapon kayo kumain sa labas? Maybe he's got nobody to enjoy the waffle with. That's why he was with you. Would you like to go out and devote your time and your emotion to a guy who can dedicate to you ate yung mga times na wala lang kasi siyang ginagawa rather than move forward with your life without him? Can you please answer me into your English? I mean, right now? Can you do that like now? Ate, ano ka ba? Okay. I think una-una natin, given you still love the guy, that's given, period. Let's not argue with that. Diba? You are desperate to have the guy back in your life. Diba? Kasi whatever presence this guy can give you, you grab it. Tama mali. Diba? And since that day na nag-break kayong dalawa, diba, you felt his absence sa buhay mo. Tama mali. And you miss him so much. Tama? And on the contrary, ate, siya hindi. Hindi niya naramdaman yung absence mo. You are always there for him. At pinalaki mo na ulo niya, baka magka-hydrocephalus yan, loko. Diba, hindi niya naramdamang nawala ka. What can he realize?
You are always there, di ba? You are always ready to offer yourself. You are desperate enough to run after the guy na, sorry ate, but that's just very insensitive of the mom and for your boyfriend na hindi malaman at maramdaman na nakakaselos yung ginawa niya. Diba? It's never about the girl. Whoever that girl is. It's never about the girl. Ano ba mang banding yun natin? But you are his partner. You are a part of his life. You don't have a girlfriend, diba? Just to have someone who's going to understand you when you have something to be understood. A partner, diba, should have something to do with what you are going through, what you do in life. Kaya nga partners kayo diba? You should have a relationship natin na cooperative. And diba, completely binaliwala niya yung nararamdaman mo and you have every right to feel bad about what happened. Nung nakipag-break, nung nire-retract ko, kasi man retract para insurance kasi. break up. Binabawi na lang, retract ka dyan. Sabi niya, ayaw naman daw niya talagang gawin. Mahal pa rin naman daw niya ako. Tsaka kaya niya daw niya yun gagawin dahil nga mahal niya ako. Tapos kailangan naming mag-mature. Ano kaya yun? Mag-break tayo, mahal kita. At mahal mo ako pero iiwanan kita para sa'yo. Ano yun? Nga. Para daw mas maintindihan, para daw mas malaman niya kung paano ako i-handle tsaka yung relationship namin. That's a lie. It's a very stupid excuse. Tapos, And did you buy that one? sa text, Did you believe that? actually, yun nga parang hanggang ngayon, Did you believe that? Yes or no? oo, naniniwala ako na mahal pa rin niya ako. Tanga. Sorry I know you love the guy. Let's give it natin. There's no question about that. You're desperate to have the guy back in your life. There's no question about that. But as you go along maintain this kind of setup with this guy, you're being abused. You have to remember you are a girl. There are things you give away for free you can never retract if you love that word. Don't be such a cheap giveaway. Buti pa nga ito yung nakasale sa mall, babayaran kahit konti lang. Ikaw giveaway, libre. Tama? Uy, wala namang walang kahit anong intimate, as in... Don't be defensive. I will not believe you. Uy, hindi, totoo talaga. Come on, don't be defensive. Wag mo na ituloy. Hindi ka maniniwala. Uy, grabe, totoo Wag na talaga. ituloy. Just next topic. Next topic. Wala talaga. Bumbara. Wala talaga. Halos ipagtabuyan na nga ako You see, that's the point. Diba? Okay, sige. Provided na maniniwala ko, papadyak walang intimate, there you go. Yung tipong kahit i-offer mo yata ang sarili mo sa kanya, hindi kanya babalikan. Ano ka ba? Di ba nakaka-insulto yun? Yung kahit pumunta ka sa kanya, ate na naka-napkin ka na lang. Di ba? Come on! Wake up, girl! Your worth is better than that. Do you believe that? Actually, ang dami ko nang hindi ko alam. Parang ayoko lang din talagang ayokong magkaroon ng regrets in the end na hindi ko ginawa lahat ng pwede kong gawin. You've done more than enough, ate. I guess. Kasi parang, nung nakausap ko kasi yung mga friends ko na nakausap siya, parang ang dating siya yung... Aray. What's happening? Nagtitiis lang the whole time. Ganun talaga ang mga lalaki pa nagkwento, pabiktima kami. Sa lahat ng lalaki nakikinig, ganyan kayo magkwento, parang pabiktim. nawalan daw siya ng identity simula nung naging kami kasi ang dominant ko. Talaga, sinabi niya sa'yo yan? Sa friend ko. Meron ako ditong kanta para sa'yo. Alam mo tong kantang to? You know the song? Hindi ko pa alam. Hindi. Hindi mo to alam? You said they give me that look. Ko alam Bago Ano ba pa. yun? I know you like to cook. Para sa mga nagger to. On the left. Carry your hand on the right.
Slept late in the morning. Ito na yung magandang part. Anymore. Hindi mo alam? Parang alam ko na. Diba? I can't. Basta yun na yun. Wala, break na kayo. Tama na. Kaya na magabul. Yung friendship. Huwag ka ng plastic kasi. Di plastic mo kasi yung friendship. Pasty na yan. Hindi naman kasi masama na maging kaibigan mo yung ex mo. Di ba? Pero kung ang tanong dito, paano ka makakapag-move on kung maya't maya niyayaya mo siyang kumain ng waffle? Di ba? Paano ka makakapag-move on if your goal, ate, di ba, is to avoid eating bulalo and everyday yung nanay magluluto ng bulalo, how can you ever get rid of bulalo? That's the point eh. Para ka nagwawalis, mga kaibigan ng alikabok sa harap ng ventilador. Sayang effort. Tigilan mo na yung paano yung friendship, tanga. Hindi naman friendship ang gusto mo eh. Ang gusto mo, balikan ka niya. Friendship, piste. Naloko mo sarili mo. Friendship, plastic mo sarili mo. Friendship. Did you send and frag to si Ina? Ano friendship pinagkasabi mo, ate? Binabaliwala ka nga. Hindi ka gustong friend. Actually, parang siya ngayon nakipag-friend sa akin. Wow, talaga? Kaya pala pinilit mo kumain kayo ng waffle? Ano pinagkasabi mo dyan? May bala ka. Ay, Baho? grabe. Ano ba yan, Ina? Let go. Sorry. There's nothing to let go. There's no one to let go. He's already gone. He's no longer a boyfriend. Diba? He's now an ex-boyfriend. And whatever attention he can give you, ate, maybe his spare time. And I completely think you do not deserve that. You deserve more than that. Accept. Wala, ano ba? Actually, parang naka-hold on ako dun sa feeling ko. Wala nang mag-hold on Na pa. na parang may inaayos lang kami. Ganun. Anong inaayos niyo lang? Parang na siya, maging okay na siya, maging independent. Ewan ko, hindi ko alam. Parang gano'n na mag-mature kami. Ate, ang totoo, nagmamahal matigas ang ulo. Susuway sa nanay yan kung talaga mahal ka niyan. Tama, sir. Ang totoo, sorry mga kaibigan, hindi ko po sinasabi matigas ang ulo natin lahat. Pero ang talaga nagmamahal, matigas pa ang ulo. Di ba? Matigas ang ulo na nagmamahal natin. Ala ka pakialam ko sabihin ng nanay ko, di ba? I'm not saying tama yun pero ganun tayo pag nagmamahal tayo. Who cares? Di ba? Just to be with someone I love, I'll do anything. I am not going to sacrifice yung emosyon, di ba? Let alone ate, yung damdamin ng girlfriend ko na ang bait-bait naman. I don't know, I find you really nice, ate. Hala, hindi. Actually, yung parang... Pero wag ka mag-alala, iba naman yung mabait sa tanga. Malapit ka na doon sana isa. Parang ang sinasabi nga... Yusin mo yung telepono. Yung narinig ko dun sa isang friend ko, ang sabi daw nung guy, gusto lang daw niyang ma-realize ko na hindi fairy tale. Yung parang hindi daw fairy tale, hindi to fairy tale, na hindi pwedeng habang buhay iti-treat niya ako as a princess, ganun. That's a lie. That's our goal. We will, di ba, when we are with someone, we will have bad days. We will have those days, di ba, that we don't like to see our partners. Di ba, yung tipo magpapatayan na kayo, pwede lang maglaho sa mundo, yung galit ka na. There will be those days. Di ba, but the bottom line, you should always be the princess. Someday, you should be the queen. Ganun natin, di ba? Anong klaseng statement? Sorry, that's very irresponsible for him to make you believe, ate, na... reality check lang, ganun. Na... Ewan ko, ayoko na. Ihina ko eh. Hindi ko naman din talaga siya masisisi kung napagod siya sa akin eh. Ang akin lang naman talaga, parang na-feel ko lang na kahit gaano kahirap. Yung telepono, ayusin mo. Parang na-feel, akala ko,
parang kahit gaano kahirap, i-workout namin kasi nga sure na kami sa isa't isa. Ganun. Ayusin mo yung telepono nyo. Hala. Okay na ba? Hindi. Ito. Hello? Hello? Okay na? Hindi. Ito. Ano ba yan? Tawagin mo yung mga ibang tech support. Mga technology consultant na yan. Sa HP. Hello po, mga taga-HP. Hewlett Packard, hello po. Iba yun ang ulog ng HP? Ba, Hewlett Packard, di ba? Lang, sabi ko lang. At least alam mo doon ka nag-work. Ano account mo, te? Bawal yun. Sino boss niyo doon, ha? Anong aux pag mag-break ka? Anong aux doon sa Avaya? Alam ko yan, loko ko. Nakagamit na ako ng Avaya. Dami mo alam ba? Siyempre, nag-call center ako nun eh. Ayun, yun lang. May nag-tweet sa akin ng lyrics ng kanta. Ano tayo, download mo yun kanta ng Lobo yun. Ang ano niya, love me for what I am. I wore the clothes you like, you said. They give me that look. Yung mo lang to. I even tried to like the food I know you like to cook. Nakakatawa, may mga nag-message sa akin. Parted my hair on the left. I carried your arms on the right. I slept late in the morning. I stayed out late at night. I can't give anymore. Oh. Hindi kita minura, ha? Lyrics yun. Ate! Paalam ka na sa kanya, tanggap mo na katotohanan. Paalam ka na, tanggap mo na yung katotohanan. Paano? As in, hindi ko na siya kakausapin? Ganun? Natanga talaga, oh. Oo, ate, break kayo eh. Okay lang din naman sa akin kahit hindi na talaga magbalikan eh. Hello? Wait lang, ate, may kausap ako si Carding. Okay lang ba sa'yo? Na nag-uusap kayo palagi? No. Okay lang. Ako ba? Ano? Ikaw, sino kausap ko? Nanay ko. Tulog na nanay ko. Ate, kung okay lang pala ba tumawag ka? Hindi ko alam. Ano ba yan? May nagre-react nga dito, oh, nakatakin siya. Correct! Pag mahal ka, lahat gagawin para ipaglaban kahit harangan pa ng itak. O, tama. Sorry, ate, Ina, ganito na lang gawin natin. If you are okay naman pala with the setup na ganyan kayo, well, go ahead. Bakit ka pa kailangan, ba't ka pa kailangan magtanong sa akin? If you are completely okay with this kind of setup, why not? Go ahead. Ayoko lang, kasi kung ititigil ko yung communication, ayoko lang ma-feel niyan na kaya kong wala siya. He's already gone. There's no one to let go. Ay. Shocks, ito na ba yun? 2 months pa kayong hiwalay na, sira ulo ka ba? Hindi. Actually talaga, may mga 20 days na sigurong hindi kami nag-uusap. Pero kumain ka ng waffle kahapon. Hanggang sa parang... kasi tinext niya ako kasi nakita niya ako nung isang araw daw. Ganyan. Tapos hanggang sa yun, tapos nagka-textan kami, tapos parang leave all the baggages, start anew, as if we were introduced again daw, ganun. Sorry, ang backler niya. O sige na, ate. Kung nakaantabay siya, ate. I mean, ayaw kong guloyin yung utak mo. Kung okay naman pala yung sa'yo yung setup na ganito,
Ay di, ba't kita pipigilan? Di okay lang, sige ba? Kung ang team song mo sa buhay, let the pain remain. Sige, di okay lang. Di ba, ng side A, di ba ma'am, no? Let the pain remain. Alam mo yung kantang yon? Oh, di ba? Baka yun ang team song mo sa buhay, ba't ka pipigilan? Sige, go ahead. Let the pain remain, okay? Naisip ko lang kasi, baka, pag pinush ko yung sarili ko, Ate, stop doing that! You are already not together! hindi, baka parang iniisip ko, baka naman hanggang sa mapagod ako, at least pag napagod ako, ayoko na talaga. Parang ganun. Parang hinihintay ko na lang din na mapagod ako. Ayaw pala eh. Okay. Say sorry, thank you, and goodbye sa kanya ngayon. Dali. Anong team song nyo kayo pa? Ayun ko. Anong team song nyo kayo pa? Team song? Wala kami team song. Ang lungkot ng relasyon. Malumabot sa kanan. Sige, anong team song nyo kayo pa? Meron ba? Ako na lang mamimili. Sige na. Pag yan sumakto. Game. Hindi ko alam. 1,000 years. Ewan ko. Game. Anong game? Say sorry, thank you, and goodbye. Oh my gosh, ito na yun. Kasi, ilang beses ko na rin naman sinasabi sa sarili ko na hindi ko na siya Stop. kausapin. Ate, stop. You failed on all of those occasions. I want you to say sorry, thank you, and goodbye, but tomorrow, I want you to go, di ba, I want you to go back to whatever routines you have. So, wala namang point pala ito. If you're just here for someone to listen to you, ate, well, present, let me be that person. Kasi, as far as I'm concerned, you are no longer together. If there is someone from this story, ate, na desperada, ikaw yon. Kung merong isang tao na inaalay na ang sarili, di ba? Ikaw yon at tinatanggihan ka. In many occasions, ate, you were never a priority kahit nung kayo pa. So stop making yourself believe. I want you to say sorry, thank you, and goodbye right now. To Gio. To Gio of Condo. Uy! Bakit Condo lang ah? Okay. Okay, goodbye na. Sorry, thank you. Habaan mo naman, te. Oh, edi sorry, thank you, and goodbye. Hindi ganun dito. Sorry sa lahat ng nagawa mo sa kanyang mali, tapos magka-thank you kasi mga naitulong niya sa'yo. Isa-isahin mo na ganun. And the things that you're going to remember the most about the guy, and then I want you to say goodbye. Go ahead. Hala, naiyak ako. It's okay. Don't hold back. Okay. Gio? Ano ba yan? Siguro sorry kung... I want you to say his name. Ano? Gio. Hala, bakit may ganyan? Para may ratings. Actually, if there's one thing na I feel sorry about, siguro yun yung in-expect ko na same kami ng kayang ibigay sa isa't isa. Tsaka kung hindi naman pala siya naging, and sorry kung ano ba? Sorry kung hindi pala siya naging masaya sa akin. Ate, hindi ka marinig. I mean, sorry kung nahirapan lang siya the whole 2 years. Tapos, thank you. Kasi at least tiniis niya ako for more than 2 years. And ang dami ko na rin naman talaga naririnig. Lahat ng nakikipag-usap sa akin, na kinakausap niya, sinasabi na mas masaya siya ngayon, walang pressure, walang stress. And sa totoo lang, masaya na talaga. Ay, masaya ako na masaya siya ngayon. Pero sorry ulit kung medyo bumabalik ako. Tingin kong ginugulo ko man siya ulit ngayon or bumabalik ako sa kanya.
honestly, hold on pa rin talaga ako sa ala kong love na meron kami. Yun. Pero I think okay ka naman na talaga. Then ako kailangan. Ay, diba? Okay na ba yun? Pwede na ako mag-artista. Oo nga. Bala ko nga mag-PBB. Ay, kaya ka pala iniwang ganyan ka. Yun. Hi. Sana bukas hindi ko na siya i-text. Magaling babae, yes. Ina, the way you're acting right now is very normal sa isang babae nagmahal lang todo at nangarap na sana nakahuli-huli ang magkasama kayong dalawa. This is very normal, ano? I do not expect any other reaction kasi nagmahal ka eh, di ba? And you love the guy regardless kung may maisukli sa'yo. And I admire you for that. Pero may hangganan naman natin. Yung pag-offer mo sa sarili mo kung alam mo na you are just being taken for granted. Pero kasi nga yan, may limitasyon bilang babae. Babae ka kasi. Pag lalaki, okay lang to eh. Diba? Kasi it teaches us humility pag lalaki. Pag lalaki naghahabol sa babae, diba? At diba, to some degree, we are learning the value of humility pagpapakumbaba kasi mapapride kami. Pero hindi yun ang sitwasyon, babae ka dito eh. Diba? You are not deserving to feel like lesser than a queen. And he is no longer your kingdom. It's just about time for you to move on. It's just about time for you to accept, ate, that life must go on without him. And having this guy around and near you, ate, is just nothing but torture. Kasi alam mo naman na he is so near. Di ba? You were eating waffles yesterday, but were you together? Did it give you, ate, any right to demand and ask how was his day? Hindi, nag-aantay ka lang na pwede niya isagot sa'yo at kung anong gusto niya isagot sa'yo. And you don't deserve that. It's just funny, ate, di ba, na I want this more than you do and this is your life. Hi. Normally, I tell people na maagay mo, ate, I want you to go ahead. Run after the guy and see, ate, and try to gauge kung talagang sobrang sakit na. And then maybe on your own, you're going to decide na ayaw mo na. But it's just too much. It's just too much. What is your message for the mom? Wala. Sana hindi siya galit sa akin. Kasi, kung bad influence Ayusin mo yung telepono niyo, uy! Kung bad influence ako kay Gio, ay, ano ba yan? Kung bad influence ako sa kanya, I'm really sorry. Yun. Kung meron man akong nagawa na na-offend sila, I'm really sorry. Sobra. Grabe. Music talaga. Ang sakit sa tenga. Malapit na ako mabaog, te. Ang gulo ng color, bigyan ng waffle. Ate, 21st bukas yung waffle. Hindi ko alam. Ano ba yan? Mamaya papunta kami ng asawa ko dyan. Kaya kami ng wicked waffle. Oh my God. Wala kayong matambayan ang asawa ko madaling araw. Ay, hindi pala nag-jogging pala kami every morning. Napapayat ko yung asawa ko. Masyadong sexy eh. Para bumagay sa akin. Pogi. Ina, Po. I don't think that's a commitment from you.
But it's a good start. Yan ang totoo nagmamahal, ate. The way you're reacting right now, matigas ang ulo. Tama, mali? Yan ang nagmamahal, matigas ang ulo. At matigas ang ulo mo, evidently, ang tigas ng ulo mo ngayong gabi. You can make it happen. Not me, not his mom, not your mom. None of us can make this a lot better. Before I let you go on air, I want you to remember something I'm going to tell you right now, okay? Go back to being in a relationship with yourself. Nakalimutan mo na. Maraming salamat sa pagtawag, Ina. Salamat din. Huwag mo sanang hayaan na patuloy ka maging second best. Second option. Thank you very much for calling the show. Thank you. Salamat sa pagtawag. Good night. Mga kaibigan, ang ex ni Gio. Ay, sorry. Si Ina pala. Sorry po. Nabanggit ko na naman. Kasi naman ang gulo-gulo nito si ano eh. Yung Franco family nandito kasi. Naantay yung ticket. Wait lang po, ito na. Tsaka may pogi dito na ano. Na fighter ng UFC. Pogi na ito, ano. Hindi niya kasama yung girlfriend. May bisita po ako dito mga kaibigan. Pogi, hindi niya kasama yung girlfriend niya. Taga-FEU din yung girlfriend mo, sir, di ba? Basta taga-FEU, mga magaganda yung mga yan eh. Yung asawa ko sa mag-graduate yung asawa ko, ay, FEU pala yung asawa ko, kaya pala. Ang hirap masipsip sa asawa ko, mga kaibigan. Ang ilang araw na ako ng babola para bilan ako ng speaker eh. 2 weeks na, ayaw kong bigyan. Nagtingin ako ng second hand, ayaw para ibigay yung pera. Ang bihira. Mamaya ka sa akin ka. Manda ka pag uwi ko, ha? Ikaw? Ha? Pabati lang ako bago tumuloy. Papa Jack, si Mitzi po ito, okay lang bang dumalaw yung mga friends ko? Okay lang, baka kaysa yung mga enemies ang dumalaw dito. Padalawin mo dito. Padalawin mo sila, walang problema. Mitzi, save ko nga ito. Mitzi, paano ba to? Wait lang po, sinesave ko lang po yung contact po nung kaubusin ako sa Cherry Mobile ko. Phone contact. Prefix, ayan. MBC. Mitzi Kulot. Yan. Mitzi Kulot. Ayan. Okay po. Re-replyan ko na. Block you. Binlock ko lang siya. Block ko na. Tito, sabi ng pamangking ko, si Nikki po ito. Yung girlfriend ng aking mga pamangkin. Pabati po si Janito Sepra, happy birthday. Ingat sa pag-uwi from gala with Trends and Roxanne. Hello Nikki, hello Nak. Kamusta na? Saan si Paul? Nakalis na pamangkin ko. Si Mami Julie nakasubaybay oh. Ang Obsonara family, ang Pacada family at saka ang Balmadrid family. Hello po. At nilalaglag mo si Chico. Sabi ni Miss Jackie Fariñas. Ibablock ko din to. Loko ka. Yan. Add to contacts. Block you. Block you. Block you. Ayan. Na-block ko na po. Wait lang, may ginagawa ko dito. Importante itong mga bagay na to. Good evening, Papa. Please greet mga taga DepEd. Hello po, kamusta na po? Ayan ha. I-follow nyo na po yung totoong account ko, ma'am. Hi, Ma'am Flora. Good evening po. Maging close na po tayo. Huwag na kayong ano. Mga kaibigan sa lahat po ng mga gusto ko i-follow. I-follow nyo naman totoong account ko ha. O para pag may nakita kayong pinost na kung ako po nag-post, I will be responsible for it. Kasi nung eleksyon naging biktima ako nito eh, 'di ba? A poster of my account, mga kaibigan, posted a statement against a senatorial ball. Tapos nadyaryo po ako. Nadyaryo ako ha, pero hindi ko account 'yun. Ito na naman may mga hindi po mga kaibigan, para lang po alam niyo ha.
Ang mga pinapost ko po sa Facebook ko, mga selfie lang po ng aso namin. Wala po akong pinapost na na mga seryosong bagay. Hirap ako mag-English sa internet kasi marurong spelling ako. Kaya hindi ako... Di ba? Isasave ko lang. Wait lang. Isasave ko lang yung... Hello, Ma'am Flora. Maligayang pakikinig po. Ayan. Ma'am Flora. Teka lang, sinasave ko lang po ha. Ma'am Flora. Done. Ayan. Save contacts. Save. Na-save na po. Yay! Na-save na po! Sabi ni Sir Kim Pidillion, mamaya pa konti matutulog, kakauwi lang. Ay, talaga? Ay, talaga? Namatay kasi yung babying pusa ko kanina. Ay, talaga? May pusa ka pala, sir. Ako yung dog ko may sakit kagabi, mga kaibigan. Si Miggy Boy. Actually, hindi siya aso. Pero half dog, half dinosaur siya. Puro kami kagat eh. Walang ibang ginawa, hindi kagatin kami, pero... Ganun talaga, mga kaibigan. Sorry kung baka sabihin nyo, Papa Jack, aso lang yan. Sorry hindi ako ganun. I love my dogs. Nakita ko yung aso kanina, umaga nung pinakain namin, kumain siya dog style ngayong style niya. Kasi nga dog siya. Kasi pag ang babasas ng iniisip nyo di ba kung cat yan, di cat style yung pagkain yan. Pag dog yan, dog style yan. Di ba pag dinosaur yan, dinosaur style. Ganon. Makapag-play na nga bago may mga madulas-dulas pa ako dito. Bago ko tumuloy, mga kaibigan, mag-iimbita lang po ako. Sa darating pong Sabado, ako po ay nasa Olongapo. Gabi, Paddy's Point, Olongapo, mga kaibigan. Yehey! Taga-Olongapo po kayo. Pupunta po ang Olongapo. Paddy's Point, Olongapo this coming Saturday, mga kaibigan. On Sunday, Paddy's Point, Bacoor, Cavite. Hindi ako busy, okay lang po ako. Sa darating pong Webes, isang araw po yan, ako po ay nasa Manila Hotel. Mag-check-in lang. Huwag niyo ko sundan, may kwarto ako, doon ako kayo. Hindi ma. Mga kaibigan, ano po, I'll be hosting a lunch gathering with my ACS bossings. So, wala lang, hindi ko kayo iniimbita, kami lang. Kulang ang lunch pag sumama kayong lahat. Sinasabi ko lang, I will be hosting an event with Miss Cheska San Diego of DZRH and radyo natin, mga kaibigan. So, sa Thursday po yan, it's a part of MBC commitment, mga kaibigan, sa aming ACS bossing. So, Thursday sa Manila Hotel ako, mga kaibigan. Tapos Sabado, nasa Paddy's Point, Olonga po ako. Tapos sa Linggo, Paddy's Point, Bacoor, Cavite. So, kita-kita po tayo, mga kaibigan, ha? Tapos sa November 1, Piyesta ng Patay po yan, ha? Sa cemetery tayo lahat. Play lang ko ng kanta, mga kaibigan. Kung nakakaiyak yung kanta, sige, maglulupasay kayo dyan. Ang title ng kanta ay Tell Me.